Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Ang Diyos ay napakatayog. Hindi siya kayang abutin ng tao o unawain ng lubusan. Sa kabilang dako, sinasabi din ng Biblia na ang Diyos ay napakalapit o immanent. Siya ay nananahan sa limitasyon ng panahon, kalawakan at kaisipan ng tao. Sa simula, malapit sa tao ang Diyos. Taglay ng tao ang tunay na wangis o larawan ng Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, pinalayas ng Diyos ang tao sa paraiso. Dumilim ang isipan ng tao at lumabo ng husto ang pagkakilala niya sa Diyos. Ang kasalanan ang dahilan sa pagdilim ng ating kaisipan at sa pagkahiwalay natin sa Diyos. Ang tanong ay ito: kung ang Diyos ay napakatayog o transcendent, paano siya mauunawaan ng tao? Tinangkang abutin ng mga tiga-Shinar ang langit sa pamamagitan ng kanilang sariling kagustuhan at lakas. Nagtangka silang gumawa ng isang napakataas na tore. Sila ay nabigo. Nang mahulog sa kasalanan si Eva at Adan, nadiskubre nila na sila nga ay hubad at sila ay nahiya. Kumuha sila ng mga dahon sa halamanan na tinabas nilang panaklob. Subalit ang ginawa ng Diyos upang matabingan ang kanilang kahihiyan ay ang balutan sila ng balat ng hayop. Isipin natin na may namatay na hayop upang magamit ang kanyang balat na panaklob. May paraan ng tao, may sariling paraan ang Diyos. Madalas nating marinig ang kasabihang, "It's not what you know, but whom you know." Liban sa lagay system, mayroon pa tayong padrino system. Kailangang may kakilala ka sa loob ng gobyerno para gumalaw ang papeles mo. Pati sa panliligaw, hahanap pa ng tulay ang lalaking may nakukursunadahan. Upang maunawaan ng tao ang napakatayog na Diyos, nagkatawang lupa ang kanyang anak na si Jesus. Sinasabi sa Juan 1:1 at 14 ang ganito: "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkaroon ng laman at nanirahang kasakasama natin." Sa Juan 14:6 naman, ito ang sinasabi ni Kristo: "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa makatuwid, hindi natin kailangan ang padrino o tulay o ang maglagay sapagkat mayroon ng ginawang paraan ng Diyos upang tayo ay makalapit sa Kanya. Si Kristo ang ating lapitan upang makarating ang ating mga panalangin sa matayog na Diyos. Si Jesus ay tinatawag ng Biblia na Emmanuel, Diyos na kasama natin. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang ika-7 artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito: ang Diyos ay napakalapit o immanent. Siya ay nananahan sa limitasyon ng panahon, espasyo, at kaisipan
ng tao. Ito si Pastor Conrad Tulosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.